Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa ating episode, ano? So, pero bagong lahat, magandang araw po sa ating mga kababayan sa abroad, lalong-lalo na po yung ating mga masusugid na taga-subaybay dito po sa ating programa. Okay, sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin, ano? Ito pong ginawang pagsalungat o pagpigil o pagkontra ng pamunuan ng NAPOLCOM sa naging desisyon po ni General Torre sa pag-reshuffle sa mga kapulisan sa kanilang mga posisyon. So, ayon po sa ating pagkalap ng impormasyon, mukhang may nasagasaan yata kasi, no? Ito pong si General Torre, balita ko hindi lamang po iisang politiko ang nasagasaan niya. Alam mo naman po natin sa parteng Davao, meron pong isang mayor dyan na mainit po o may galit po o malalim ang galit kay General Torre. Dahil nga sa ang kanyang ama ay dinakip ni General Torre na nasa dahig po ngayon. Pero maliban po doon, kilala naman natin kung sino sila, hindi na po siguro dapat pa natin banggitin. Nito mga nakarang mga araw, mga minamahal ko mga kababayan, meron po ako napanood na may sinabi po si Mayor Sebastian Baste Duterte na hindi na siya aasa na pagbibigyan siya sa kanyang kagustuhan na mamili ng magiging hepe sa nasabing syudad. No? So, yun po yung aking narinig. Yun po yung aking nakita o napanood. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, marami po kasing nagtatanong, ano ba at sino ba ang mayroon talagang responsibilidad at sino yung may kapangyarihan talaga na mamili o may kapangyarihan na magtalaga ng isang hepe ng pulis sa isang syudad. Yan, no? So, para po sa kaalaman ng lahat, mga minamahal ko mga kababayan, kung tama po ako ang pagkakaalam ko po ay ang PNP po ang may kapangyarihan na mamili o magtalaga ng isang magiging hepe sa bawat munisipyo o lungsod sa buong bansa. Yan po ang aking pagkakaalam, mga minamahal ko mga kababayan. Base po sa aking pagkakaalam, no? Base po sa aking nabasa, no? Kasi mukhang gusto kasi nilang sabihin na isang pang-aapi yung hindi makapamili si Mayor Baste, o isang panghaharas, isang panggigipit yung hindi bibigyan ng karapatan si Mayor Baste Duterte na makapili ng sarili niyang magugustuhang hepe ng nasabing syudad, no? Pero kung pagbabasihan po natin ang nakasaad po sa batas, kung sino ba talaga ang may kapangyarihan, no? Kung sino ba talaga ang may kapangyarihan na magtalaga sa mga kapulisan sa buong bansa, lalong-lalo na sa magiging hepe ng mga syudad, kinakailangan po siguro basahin natin, no? So, basahin po natin, ano? Ayon po dito, babasahin ko lang po.
Dali lang po Okay. Dali lang. Okay, ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan. Bagamat ang mga mayor ay may kapangyarihan sa mga lokal na unit ng kapulisan, hindi sila direktang makakapili kung sino ang magiging hepe ng istasyon ng pulisya. Yan po ang nakasaad at yan po ang nakasulat. Okay, narito ang mga paliwanag. Control operational. Yan. Meron sila tinatawag na control operational. Ang mga mayor ay may control sa operasyon ng mga lokal na pulisya maliban sa 30 araw bago at pagkatapos ng eleksyon, kung saan ang mga Commission on Elections o COMELEC ang may control. Ito ay nakasaad sa Republic Act 6975. PNP ang nagtatalaga. So yon. Ang Philippine National Police o PNP ang may responsibilidad sa pag-organisa, pagtatalaga, pagsasanay at pagbigay ng kagamitan sa mga pulis. Yon. Papel ng NAPOLCOM, ito na. Kasi ang madalas lang kasi na ang akala kasi ng iba, ang pinakamataas na pwedeng kumontrol sa Philippine National Police ay ang chief, katulad po ni General Torre. Ito na, papel ng NAPOLCOM. So may NAPOLCOM pa pala. So hindi lang pala dito si General Torre ang may papel. Ang National Police Commission o NAPOLCOM ang namamahala at kumukontrol sa PNP. Kaya nga, bagamat may impluwensya ang mayor sa kapulisan ng kanyang lungsod, hindi niya direktang pwedeng piliin ang hepe ng pulisya. Ang PNP pa rin ang may huling desisyon sa pagtatalaga ng opisyal. So malinaw po. Pero dahil nga may kapangyarihan ang PNP, nagtalaga po si General Torre ng mga kapulisan na kanyang napupusuan sa iba't ibang panig at sa iba't ibang mga posisyon o katungkulan. Hindi ranggo, katungkulan. Kasi sa PNP may Highway Patrol Unit, may SWAT, may CIDG, basta marami silang iba-iba ang trabaho nila, iba-iba yung unit. So alam nyo sa nangyaring ito, marami po kasi ang hindi nakakaalam maraming hindi nakakaalam mga minamahal ko mga kababayan, kung ano ba ang pinakadahilan, bakit kinontra ng pamunuan ng NAPOLCOM ang naging desisyon po, at sino ang nasa ilalim nito, at sino at ano ang dahilan kung bakit bigla na lamang pong kinontra. Kung maalala po ninyo mga kababayan, noong panahon po ni General Marbil, marami po siyang itinilaga. Nagtalaga po siya ng iba't ibang mga opisyal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero wala pong issue, walang pagkontra ang NAPOLCOM, Wala pong pagkontra ang NAPOLCOM.
Pero base po sa ating pag-iimbestiga, mga minamahal ko mga kababayan. Pero bago ang lahat, bago tayo dumako doon sa usapin ng pag-iimbestiga at natuklasan natin, alam niyo po, ang namumuno po sa DILG, no? Ang namumuno po dyan ay si John Victor o John Vic Remulla. John Vic po kasi siya, pero ang original po niya ay John Victor. So dinirekta na lang John Victor o John Vic Remulla, no? Siya po ang kasalukuyan po nga pinuno ng Department of Interior and Local Government o DILG. So ito pong si John Vic Remulla, kung hindi niyo po alam, sa mga hindi masyadong nakakaalam kung sino ba itong si John Vic Remulla. Si John Vic Remulla po ay dating naging gobernador po ng Cavite at naging kinatawan din po ng ika-7 distrito ng probinsya ng nasabing lugar mula 2019 hanggang 2022 at 2010 hanggang 2013. So sa madaling salita, ang Cavite po ay baluarte ng mga Remulla. So sa mga hindi po nakakaalam, malapit ang relasyon ng mga Remulla sa pamilyang Marcos, no? Pero yung mga ibang dyan, alam na nila yan, no? Si Cavite Governor John Vic Remulla po ay naglarawan ng mga panahon na eleksyon sa Cavite bilang isang bansa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naalala nyo, sinabi po niya yun nung nangangampanya po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung tama din po ako, ikanya din pong ang ama po ni John Vic, ang yumaong Cavite Governor Johnny Remulla, kasi naging governor din po si dating Johnny Remulla dyan, yung ama mismo ni John Vic, ay malapit din na kaalyado ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So ibig sabihin, malalim ang ugat, malalim ang relasyon ng mga Remulla at mga Marcos. Kaya nga noong si PBBM po, noong si Pangulong Ferdinand Marcos na po ang naging Pangulo ng ating bansa, si Secretary Boying Remulla ay pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging kalihim ng Department of Justice o DOJ. So ganun po malalim ang kanilang relasyon bilang malapit na magkaibigan sa kanilang pamilya, no? Pero dumako tayo kay General Torre, no? Ang tanong, gaano ba kalapit ang pamilya Torre sa mga Marcos? Base po sa aking pagkakaalam, walang, hindi katulad sa mga Remulla, no? Wala pong malalim na relasyon ang pamilya Torre sa pamilyang Marcos. So siguro, kaya lamang po siguro napili si General Torre dahil sa kanyang pagsuporta sa administrasyon at pagsunod sa lahat po ng ipinag-uutos po ng ating Pangulo. So yan po ang nakikita ko, no? So kaya ganon. So okay, dumako na po tayo sa dahilan, sino at ano. Alam niyo po kasi, sa mga hindi nakakaalam, may natamaan po kasi, may naistorbo po kasi si General Torre sa kanyang desisyon na ilipat yung ilang mga opisyal sa kanilang mga posisyon, no? Balita ko po, may mga mayor dyan, may mga mayor sa iba't ibang panig ng ating bansa na kaalyado ng ating Pangulo ang nagreklamo kay John Vic Remulla. Nagpadala ng kanilang liham, nagpadala ng kanilang mga reaksyon. Ngayon, dahil nga po sa kaalyado sila ng administrasyon, mas minabuti po ni Remulla na kontrahin
ang desisyon ni General Torre sa kadalihan ng ano. Alam niyo po kasi mga kababayan, yung mga mayor na yan, malaki po ang ambag niyan at malaki rin po ang tulong niyan pagdating po sa politika, pagdating sa pangangampanya. Halimbawa, yung isang munisipyo, kaalyado mo yan. Kapag ang mga supporter niyan ay umabot ng palagay na lang natin 3 milyon o 4 na milyon, malaking bagay po yun para sa isang kandidato. Dahil hindi ka mananalo kung ang hindi ka mananalo kung hindi marami yung ano mo. Pero sa bagay, pwede ka manalo kung isa lang yung sobra na sa'yo. Pero ganun pa man, mas marami pa rin, mas maganda yung mas marami pa din yung sobra. Diba? So, malaking tulong po yan. Siguro iniisip nila ni John Vic Remulla, hindi ko pwedeng ipahiya itong mga mayor na to. Magtatanim ng galit ito. No? Magtatanim ng galit itong mga mayor na to. Kasi, alam niyo naman, malapit na po ang 2028. Alam niyo, sa totoo lang, yung 3 years ngayon, pag hindi mo pinansin yan, parang 6 months na lang eh. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Magugulat ka na lang, 2025 na pala. Yung mga nakaraan taon lang, pinag-uusapan yung mga issue tungkol sa Quadcom, pinag-uusapan yung issue tungkol sa mga katiwalian, sa mga patayan. Pero magugulat ka na lang, pag-gising mo isang araw, 2025 na pala. Panibagong issue na naman. Diba? So, iniisip siguro ni Remulla na hindi natin pwedeng ipahiya yung mga request o baliwalain yung request ng mga mayor na ito. Kasi, aminin natin sa totoo, yung mga mayor na yan, maganda ang ano niyan, maganda ang isip niyan kapag ang kanyang kasama ay kasundo niya. Kasi pangit sa isang munisipyo na yung hepe at yung mayor kontra. Kasi hindi niya maano yan. May nangyari na pong ganun. Diyan sa, naalala nyo, diyan sa Calbayog, Samar. Dahil nga sa magkalaban yung hepe dyan at saka yung mayor, tingnan nyo. Ano nangyari dun sa mayor? Patay po yung mayor. Naalala nyo si Mayor Aquino? Natuklasan ang kasabwat sa pagpatay sa kanya. Imbis na maging kasama niya, protector niya, ay yung pa yung naging, di ba? So, mahalaga sa isang mayor na ang hepe ng kapulisan ay kasundo niya. So, ibig sabihin, nung nag-reshuffle po si General Torre, hindi lamang po ang mayor ng Davao City ang naapektuhan. Hindi lamang po ang mayor ng Davao City ang walang gusto, no? Sa gusto niya o sa gustong mangyari ni General Torre, kundi maging yung mga kaalyado po mismo ng ating Pangulo. Kaya nung tumawag po yung mga alkalde sa iba't ibang panig ng ating bansa kay Remulla, mas minabuti niyang mapahiya si Remulla sa kanyang naging desisyon o utos kaysa mapahiya o mawala itong mga kaalyadong ito ng ating mahal na Pangulo. Dahil si Remulla kasi siguro naisip ni Remulla, si Torre, ilang taon na lang yan magre-retire na yan. Magre-retiro na yan. Diba? So, iniisip niya, yung mga politikong ito, kahit umidad pa to ng 90, hanggat kaya pa niyang tumakbo, malaki ang tulong niya. Lalo na kung kaalyado mo sila. Sa politika kasi, mga kababayan, para lamang po maintindihan ninyo, paramihan po kasi ng kaalyado dyan para masiguro mo na mananalo ka tuwing eleksyon. Yet sa mga hindi nakakaalam, importante po sa isang politiko, lalo na sa isang mataas na politiko, na marami kang kaalyado. Dahil pag marami kang kaalyado, mabilis o walang duda ang iyong pagkapanalo. So kaya, kung di ako nagkakamali sa buong Pilipinas, dahil nag-reshuffle nga, ilan ba ang mayor natin sa buong Pilipinas? Pagpalagay na lang natin 100.
Palagay lang natin mga nasa 100. Halos po kalahati nun tumawag po kay John Vic Remulla at nag-request na kung maaari sila na lang ang pumili ng mga magugustuhan nilang hepe. Kaya para po hindi magalit o para hindi po mawala yung mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, isinakripisyo po nila na mapahiya si General Torre. Huwag lamang po mawala yung mga kaalyado. Pero alam ko maiintindihan po ito ni General Torre. Dahil kung talagang kaalyado siya, mauunawaan niya yan. At kung talagang suportado niya ang gobyerno natin, maiintindihan niya yan. No? Pero ganun pa man, para po sa kaalaman ng lahat, no? Paano ko ba sasabihin? Para sa kaalaman ng lahat, ang NAPOLCOM pa rin po ang may kapangyarihan sa pamumuno sa mga kapulisan natin. So, ayon po dito, ang National Police Commission NAPOLCOM ay may kapangyarihang magpataw ng disciplinary sanction sa mga pulis na hindi sumusunod sa kanilang kautusan. Yan. So, ibig sabihin, kapag ang NAPOLCOM ay sumuway sa gusto ni Torre, hindi sila pwedeng bigyan ng disciplinary action o sanction pala. Sorry. Pero pag ang mga pulis, kahit pa ikaw ay chief PNP, pag ikaw ay hindi sumunod sa kagustuhan ng National Police Commission o NAPOLCOM, pwede kanilang patawan ng disciplinary sanctions, no? So, ibig sabihin, ang NAPOLCOM po ay higit na mas may kapangyarihan kaysa po sa kay General Torre. Nasa batas po yan, no? Kaya sa ayon sa gusto ni General Torre, dahil pangatlo lamang siya sa pwedeng mag-utos, kasi ang alam ko ang Pangulo ay may direktibang kapangyarihan para utusan ang mga kapulisan. Pangalawa lang ang NAPOLCOM at pangatlo yung namumuno mismo sa PNP. Pero sana para hindi na maulit yung mga ganitong pero sa bagay maganda rin, kasi kung nangyari na hindi pwedeng kontrolin si General Torre ng NAPOLCOM, maaaring magkaroon ng problema sa mga kaalyado po ng ating mahal na Pangulo. Ganun po ang mangyayari doon. So ganun pa man, sana maunawaan po ni General Torre na ginagawa lamang ito ni John Vic Remulla para po sa kapakanan ng lahat, no? At syempre ng ating mahal na Pangulo, kasi malapit na po 2020, tulad po ng sinabi ko, parang 6 months na lang po yan. Mga ilang pikit lang natin, ilang tulog lang natin, baka magulat na tayo, 2030 na nga eh. Diba? So, alam niyo, malawak po talaga ang kapangyarihan ng NAPOLCOM. Kasi ang pagkakaalam ko, ang hawak ng NAPOLCOM, lahat ng government unit, diba? O kagaya ng probinsya, distrito, municipal, ang hawak niyan, police, BGMP, bumbero, pati barangay chairman, barangay, hawak nila. So malawak po ang saklaw ng DILG, kasi siya po ang nangangasiwa sa lahat ng yan, at sila din ang nagpapataw ng parusa, sila din ang nagtuturo, nagtitraining, nagbibigay ng mga pangangailangan nila, diba? So ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan, yan po ang pinakadahilan. Hindi po ito binabalita doon sa iba dahil natatakot yata sila, pero tayo dito sinasabi po natin ito dahil ito po ang totoo. May mga tumawag po
kay John Vic Rimulya na mga kaalyado ng ating Pangulo na nag-request na kung maaari, wag nang tanggalin yung mga hepe nila na kasundo nila, kakampi nila. O tama din naman, mahirap naman maglingkod sa isang lungsod na kalaban mo yung hepe mo. Diba? O meron kasing ganun alam naman natin kahit hindi magsalita yung ating mga kapulisan, yung simpatya niyan, may kanya-kanya palihim yan Yung simpatya niyan ay yung mga simpatya nila. Bagamat di sila nagsasalita dahil bawal, pero makikita mo sa action yan Makikita mo sa galawan nila yan Kaya nga, di ba? So, ganun pa man, sana ay maintindihan po ni General Torre at huwag sasama ang kanyang loob. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, nabuhay po ang ating inang bayan, nabuhay po nagmamahal sa ating ang bayan. Maraming salamat po.